Okay, pangalawang episode na sa bilang isang buhay OFW abroad. So ito nga ng ika nga nila pangalawang talata, isang true to life story, isang OFW. So lang yan yung sinasabi ko. At mayroon talaga, hindi talaga ganun kadali ang isang buhay OFW. So ang buhay talaga namin dito, hindi ka nga sabi ni Kuya King, buhay ay isang wither lang. So in short, ganun din buhay OFW, hindi rin ganun kadali. So parang isang alon, up and down, up and down. Pag ikaw kasi na OFW, isang trabaho malapit o isang manager ang nakakilala sa iyo at alam niya yung trabaho mo, alam niya paano ka magtrabaho. So syempre, di ba, kahit sinong manager o isang supervisor at kilala ka, kukunin ka nila bilang isang trabahador at makakasama mo ulit ang iyong supervisor o ang iyong manager. Siyempre kukunin kami. So hindi rin talaga maiiwasan ang inggit, lalo na sa sitwasyon ko kasi wala naman kasi Pilipino kasama sa trabaho. Ang ibig sabihin isa lang Pilipino ang kasama ko, and then yung iba ay puro mga ibang lahi, Nigerian or African. Yun ay sa part lang na housekeeping at bellboy, or tinatawag natin na porter. So sa housekeeping kasi may mga Nigerian, African, and Bangladesh. Sa side ko naman, apat kami bilang isang bellboy or isang porter. Dalawa ang Pilipino. Siyempre isa na ako dun, Pilipino ako eh. Bangladesh, isang Nigerian. Hindi ako nakapagod. Sa aming apat, sa tatlong kong kasamahan, bellboy ay parang wala naman akong problema. So, nasabi kong parang hindi naman ako nakakaproblema sa kanila. Kasi maayos naman sila magkasama sa trabaho. Pero sa housekeeping kasi alam ko na most of them or lahat sa kanila sa housekeeping ay nakakilala sa akin at sa aking manager. Ang manager ko at ako ay makakilala at nakasama na sa isang trabaho natin. Sa manager ko kasi ay tatlong taon kong makakasama niya. Kaya siguro parang nag-iingat siguro sila, kaya ako ay
pinapakita nila. At siyempre ni-frame up nila ako sa trabaho. So may mga, kumbaga may mga evidence sila or may mga testimony sila na magpapatunay na ako ay magsa-cellphone, ganun. Or most of the time wala akong ginagawa sa trabaho. Alam ko na marami rin nakakaalam na ganun ang ginagawa nila. Isa sa kanilang nagtatrabaho or kasamahan nila bilang isang housekeeping ay pinag-iinitan din nila. At parang gusto rin nila tanggalin sa trabaho. At wala akong alam na dahilan kung bakit parang init ng dugo nila sa kanilang kasama. Ito ay isang Nigerian din, hindi ako nakakamali, or Africa. Ang pagkakalam kong reason ay ang sinabi niya ay binibigyan siya ng maraming kwarto or maraming rooms na lilinisan. Siya ay pagod na. Ang kwento niya ay pagod siya spiritual and physically. So then sa part ko naman ay talagang para sa akin yung feelings ko ay parang slave din nila sa akin. Ito ay tinutukoy ko ay ang aking vice supervisor or tinatawag na pangalawang supervisor. Hindi ko alam kasi parang ang init ng dugo niya sa akin at na-feel ko na yun. Siyempre hindi naman ako kasi against sa kanya, totoo siya. Which is nagreklamo lang naman ako. That was 2 weeks ago. So 2 weeks ago hindi ako nakamali dahil ang isa kong kasama sa billboy ay napakabagal. So siyempre bilang sa supervisor, alam ko ay lagi doon sa isang hotel namin. And then siyempre ako naman ay nasa kabila. At natuklasan din yun ng aking manager. Nakita rin niya yun na mabagal na yun siya. Mabagal siya ng trabaho. So siyempre hindi tinawag ang pangalawang supervisor and then itong kasama ko nga na billboy. Ito ay isang okay, lagay na lang natin ang B, no? At sana guys, huwag natin i-discriminate mga Bangladesh. Alam ko galit din ako sa kanila dahil most of the time and halos lahat sa kanila ay talagang tamad talaga at saka dugit sa trabaho. Pero hindi ko rin masasabi kasi kahit papano may ilan din sa kanila na may ilan din talaga sa kanila na maayos magtrabaho at malinis. So wala akong masasabi dun guys. So pero kasi kalabanan kasi sa kanila talagang dugit. So
guys, sasabihin ko din sa inyo o sa ating lahat, huwag natin sabihin ating kamag-anak, ating relatives pag umuwi o ang ating magulang na walang masyadong napapasalubong sa inyo o walang pasalubong masyado sa atin. Isipin natin kasi hindi ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Buhay ko OFW sa abroad. Kasi hindi lahat ng OFW ay may mga matitinong trabaho na napapapasukan. Lalo na sa amin, lalo na sa cost of living dito. Most of the Filipino dito ay nagre-renta lang ng bahay. At sa panahon ngayon, even last year, wala pong mababang renta dito. Ang pinakamababang renta na dito ng bahay, guys, renta lang yun, hindi kasamang bills at pagkain. Renta lang yun. Sasabihin ko sa inyo ang totoo sa ngayon. 600 o 650 a month ang renta sa bahay. Ang sahod po namin ay nasa 1.2 or 1.3. So 600. Buwasan natin ng 600. Magkano kung matitira? 700. Paano naman yung mga bills na kailangan mo babayaran? Yung mga bills, hindi kagaya sa atin, ang kurente lang ang binabayaran natin. Dito, ang binabayaran mo ay kurente, tubig, basura, ano pa, internet, at hindi lang yun. May binabayaran din kami condominium every month. At makadepende pa yun kung magkano ang binabayaran namin a month. A year, hindi lang. Ikokorek ko lang ang sinasabi ko kanina. Mga bills na binabayaran natin sa Philippines. Yun ay ang kuryente at ang tubig. Correct me if I'm wrong. Kasi dito, maraming kang babayaran. Tubig, kuryente, basura, internet, tapos condominium mo pa a month. So, aabutin ng 400 to 500 euro a month ang babayaran. Pagkain mo pa. So, kulang na kulang ang sasahurin mo namin dito. Yun ang sinasabi ko. Wala rin kaming ipon. Aabot man lang ng 5,000 a month. Kaya namin ipunin. So, wala. Buhay dito sa bilang isang OFW. So, yun guys. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod. At siguro magkikwento ulit ako bilang isang buhay OFW dito sa akin. Ingat na kayo. Huwag kalimutan. Kamustahin yung